Bago pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, malinaw na ang kanyang posisyon na dapat umanong i-dismiss ang mga articles of impeachment. Pero maaari nga ba yun na ma-dismiss ang kaso bago pa magkaroon ng paglilitis? Ang basa ng mga legal experts sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court, sinabing dapat i-dismiss o ibasura ng korte ang mga articles of impeachment dahil depektibo anya ito. Kapos umano ang basehan nito sa isinasaad sa konstitusyon. Wala rin anila sa mga aligasyon ang may sapat na basehan para sabihin na ito'y culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes o betrayal of public trust. Ayon sa kampo ni Duterte, hihintayin nila ang desisyon ng impeachment court bago magsimula ang pagdinig. Yan yung mga affirmative defenses, no? And in any trial naman kahit sa RTC, before trial proper starts, no, a ruling must be made on the affirmative defenses. So we'll see. That's something that we should ask the impeachment court, no, kung kailan yung affirmative defenses. We'll just comply with whatever happens. January 16, 2012, sa pagbubukas ng impeachment trial noon kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona, sinubukang harangin ng kanyang kampo ang tuluyang paglilitis sa kanya. Naghain sila noon ng mosyon para sa isang preliminary hearing para husgahan ng korte kung naaayon sa konstitusyon ang inahaing complaint laban kay Corona. Dahil kung hindi, dapat daw ibasura ng korte ang reklamo. Pero hindi ito pinagbigyan ng korte at sinabi ni Noy Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Juan Ponce Enrile na bukod sa wala sa rules ang pagsasagawa ng preliminary hearing, nakasaad din sa konstitusyon na oras na matanggap ng Senado ang isang verified complaint, dapat itong litisin hanggang magkaroon ng verdict o hatol. So, kahit papaano, pagtingin sa atin, no, wala doon sa rules yung early dismissal kasi ang focus dapat ay yung ebidensya. Kung nariyan na yung ebidensya sa pananaw ng Senado, dumaan na to sa House of Representatives. No? Kung nariyan na yung ebidensya ng prosecution, nariyan na yung ebidensya ng depensa, bakit pa kailangan ipagpaliban gamit yung teknikalidad? So, yung procedure ng Senado, tinutulak talaga ultimately doon sa pagpapalabas at pag-assess ng ebidensya laban doon sa impeachable officer. Sa July 6 na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang dating maestrado ng Korte Suprema, mayorya lamang ng kabuang bilang ng mga senator judges ang kailangan para manalo o matalo ang isang mosyon. Ayon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kung ituturing ng mayorya ang sagot ni Duterte bilang isang motion to dismiss, pwede itong questionin ng prosekusyon sa Korte Suprema. Sa basehan na ayon sa konstitusyon, dapat litisin ang mga tinanggap na articles of impeachment. Kung pagbibigyan kasi ang isang motion to dismiss, hindi na ito magtutuloy sa paglilitis. Dagdag ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase, pwede mangyari na paboran ng mayorya ang motion. Yes. So, tama naman na pagdating doon sa Senado, ultimately, yung majority ang nagdedesisyon. No? So, bagaman wala sa rules ng impeachment yung pagdi-dismiss at this stage and wala din siya sa constitution at sa practice ng saligang batas. Hinihingan namin ng pahayag ang mga senador. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.